Walang pagdadalawang isip na sagot ni Ashes na sinasabing palagi siyang nasa tabi ni Tilly. Tumango rin si Andrea bilang pagsang-ayon. Gayunpaman, sa hindi malamang dahilan, biglang pumasok sa isip niya ang lasa ng ice cream sandwich. Si Roland ay nakaupo sa kanyang opisina, matamang nakikinig sa intelihensya na iniulat mula sa mga linya sa harapan. Ang boses mula sa Magic Seals ay nagulat na ang drawbridge ng Silverlight City ay ibinaba at sila ay sumusulong patungo sa simbahan. Binalaan sila ni Nightingale na mag-ingat. Nilatag ni Roland ang isang mapa at tiningnan ang lokasyon ng Silverlight City. Napagtatanto na ito ang pinakamataas na hanay ng Magic Seal. Nabanggit niya na kakailanganin nilang mag-set up ng isang relay station sa isang lugar. Itinuro ni Nightingale na wala silang sapat na mga Magic Seal. Mayroon lamang 4 na pares sa kabuuan, at nagamit na ng operasyong ito ang kalahati nito. Ang pagkuha ng isa pang demonyo ay hindi madaling gawain. Mula nang makuha ang mga Magic Seal ng komunikasyon, maraming mga gawain ang naging mas maginhawa. Gayunpaman, ang mga Magic Seal ng komunikasyon ay may limitadong saklaw. Katulad ng mga trakang Magic Seal, ang epekto nito ay lubhang hamina ng higit sa isang tiyak na saklaw. Kung masyadong magkalayo ang dalawang Magic Seal, naging mahirap para sa pagtiyak ng malinaw at matatag na paghahatid ng boses. Biglang nasira ang boses mula sa mga Magic Seal. Kinuha ito ni Nightingale, tinanong kung ano ang nangyayari. Ang boses mula sa kabilang dulo ay bumalik na nag-uulat na walang natira sa simbahan. Kahit ang basement ay walang laman. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinahayag ni Roland ang kanyang pagkadismaya, na pagtantong nakatakas na ang simbahan. Napagtanto niya na siya ay naging masyadong maingat. Sa loob ng kaharian, walang sino man ang maaaring tumayo laban sa unang hukbo, at ang mga maharlika ay hindi handang harapin sila ng direkta. Gayunpaman, hindi yun nangangahulugan na ang mga oportunista sa kanila ay hindi lihim na magpapadala ng impormasyon sa simbahan. Kung hinati nila ang kanilang mga puwersa at sinalakay ang 3 lungsod ng sabay-sabay mula sa simula, maaaring mahuli nilang lahat. Inaliw siya ni Nightingale, inabot sa kanya ang isang piraso ng tuyong isda na maalat at iginiit na ang pagiging maingat ay ang tamang pagpipilian. Kung nakatagpo sila ng isang makapangyarihang dalisay habang ang unang hukbo ay nahahati, maaaring sila ay nakaranas ng matinding pagkatalo. Saglit na natigilan si Roland bago kinuha ang tuyong isda na maalat, tumingin kay Nightingale, na nagsasabing naging magaling na siyang umaliw sa mga tao. Ngumiti si Nightingale, nagtatanong kung medyo bumuti na ba ang pakiramdam niya. Bigla siyang sumulpot sa likod ni Roland, nagsimulang imasahe ang kanyang mga balikat, binanggit na itinuro sa kanya ni Wendy ang pamamaraang ito. Habang nag-e-enjoy si Roland sa masahe, nagkomento siya na tila maraming alam si Wendy. Habang si Nightingale na nakapikit, sumang-ayon na sinabi na sa mahirap na paglalakbay ng Witch Association Times, kapag tinitiis nila ang lahat ng uri ng paghihirap, si Wendy ang nagpatatag sa koponan. Kung hindi, dahil sa init ng ulo ni Hakares, matagal na niyang itinaboy ang bawat isa. Sinabi ni Nightingale na pagdating sa pag-aalaga sa mga kapatid na babae, walang mas mahusay kaysa kay Wendy. Habang ninanamnam ang masahe, muling nag-ambala si Roland ng tunog ng mga Magic Seal. Sa pagkakataong ito, napakalinaw ng boses na parang may sumisigaw sa kanyang tainga. Ito ay si Kidlat na naguulat na ang pulang ambon sa likod ng Snow Mountain ay nawala o mas tumpak ay nawawala. Si Maisie, nakasama ng kanyang nakumpirmang pagmamasid kasama si Kidlat. Nag-aalala si Roland sa espiritu ng pakikipagsapalaran ng batang babae, inutusan silang huwag lumapit sa kampo ng mga demonyo at bumalik kaagad, sa takot na ang pagpukaw sa isang mataas na ranggo ng demonyo ay maaaring humantong sa kapahamakan. Pareho silang mabilis na tumugon at nagtungo pabalik sa hangganang bayan. Tawagin mo si Agatha, sabi ni Roland kay Nightingale. Hindi nagtagal ay dumating si Agatha sa opisina, ngunit matapos maingat na makinig sa report ni Kidlat, medyo naguguluhan din siya. Ang Federation ay bihirang magkaroon ng pagkakataon na lapitan ang kampo sa likuran ng mga demonyo. Sa mga dekada ng pakikipaglaban, hindi pa nila nakitang umatras ang mga demonyo, paliwanag niya. Sa huli, nagpasya si Roland na ipagpatuloy ang pagmamasid sa sitwasyon. Marahil ay pansamantalang hamina ang pulang ambon. Mas mabuting maging maingat, hindi niya nais na makakita ng anumang casualty sa kritikal na sandaling ito. Pagkalipas ng 5 araw, si Kidlat ay nagdala ng bagong impormasyon. Tungkol sa ang pulang ambon sa likod ng Snow Mountain ay ganap na nawala.
Matapos makumpirma na walang mga palatandaan ng aktibidad ng demonyo sa kampo, mabilis na nabuo ang isang bagong pangkat ng reconnaissance. Kaya si Maisie, karga-karga sina Agatha at Kidlat ang nanguna, habang ilang mga squad ng mga sundalo ang nag-escort kina Seria, Lian at Summer, umaasang malaman ang dahilan sa pagkawala ng Red List. Ito ang unang pagkakataon ni Agatha na lumapit sa isang kampo ng mga demonyo. Iniulat ni Kidlat na sila ay dumating at bababa na habang ang boses ni Roland ay dumaan sa mga magic seal sa kabilang dulo, na nagtuturo sa kanila na mag-ingat at agad na tumakas kung sila ay makatagpo ng anumang panganib. Isinara ni Maisie ang kanyang mga pakpak at lumapag patungo sa lupa. Ang tigang na lupain ay napuno ng mga itim na batong tore. Itinuro ni Agatha ang pinakamalapit na Blackstone Tower, na napansin na ang tore ay hindi nalelanta. Ipinagpalagay niya na ang mga demonyo ay hindi nagplanong umatras, o hindi bababa sa ang desisyon ay ginawa ng napakadali. Nang malapit na silang magtungo sa gitna ng camp, si Kidlat, na naglalakad sa unahan, ay biglang sumigaw at lumubog sa lupa, na nagulat si Maisie na agad na nag-transform sa isang kalapati at dinala si Kidlat. Mabilis na lumipad palabas ng butas kasama si Kidlat. Galit na tinanong niya kung sino ang nakahukay ng buong hangin. Nagulat si Agatha ngunit nabuhayan siya ng loob na hindi nasaktan si Kidlat. Natuklasan ni Kidlat ang isang demonyo sa butas at sa pagsisiyasat, kinumpirma ni Agatha na patay na ang demonyo. Pinagtibay pa niya ang kanyang hatol na anuman ang nangyari, desisyon man na umatras o iba pang emergency, ito ay malamang na nangyari ng biglaan. Nagpatuloy silang tatlo sa unahan. Sa unahan nila, bumukas ang lupa sa isang malaking butas. Tinanong ni Kidlat kung dapat ba muna nilang tuklasin ito. Pero sabay na tumango sina Maisie at Agatha. Bumantong hininga ang batang babae na nagpapakita ng pagsisisi. Mula nang parusahan siya ng kanyang kamahalan na gawin ang mga worksheet, ang kanyang adventurous na espiritu ay napigilan na. Nagmamadali rin si Lynn, nakakita ng makipot na bitak sa bundok. Nag-ukit siya ng isang maliit na daanan sa bangin na sapat lang ang lapad para sa isang tao na lockeran, na nagpapadali sa pagdadala ng mga natitirang magic stone at kagamitan. Inihatid ni Maisie ang mga nahanap na bagay pabalik sa bayan ng hangganan, habang si Summer ay nagtrabaho din sa pagsubaybay sa mga pinagmulan ng insidente. Noon lang, nakatanggap si Roland ng pangalawang lihim na sulat mula sa mga fjord. Nakasaad sa liham na darating si Tilly sa Western Territory. Ang malalim na daungan ng tubig ay hindi pa natapos sa malapit. Mayroon lamang isang simpleng pantalan at ilang bodega. Sumingit si Anna at nagtatanong malaki ba yung hukay dyan? Ang gumuhong shipyard mula noon. Lumapit si Anna kay Roland, itinuro ang isang lokasyon kung saan ang isang grupo ng mga manggagawa ay abalang nagtatrabaho at nagtanong kung ano ang kanilang ginagawa. Bahagyang nahiya si Roland, iyon ay isang aksidente sa konstruksyon. Nagresulta ito sa pagkasugat ng 3 manggagawa, ngunit mabuti na lamang at nagawang pagalingin ni Nano ang lahat. Kailangan daw niyang maging mas maingat sa susunod na konstruksyon. Sinabi ni Rem na may darating na barko at muling nakita ni Roland si Tilly. Inabot nito ang kanang kamay sa kanya at nag-shake hands sila na may ngiti sa mga labi. Kahit ilang buwan na silang hindi nagkita, ang kilos niya ay parang kahapon lang silang naghiwalay na walang kahit anong pahiwatig ng hindi pamilyar sa isa't isa. Nabanggit ni Tilly na dinala niya si Heidi. Bagamat nagawang supulan siya ni Tilly, tumanggi si Heidi na ibunyag ang kinaroroonan ng mga mangkukulam na tinanggihan ng Bloodpunk, iginiit na kakausapin lamang niya si Roland. Saglit na natigilan si Roland. Iminungkahi ni Tilly na marahil ay nakita ni Heidi si Roland bilang kanyang huling linya ng buhay, iniisip na kung mag-alok siya ng sapat na benepisyo kay Roland, maaaring makatulong si Roland. Hindi napigilan ni Roland na matawa. Nakitang medyo kaibig-ibig si Tilly nang sinusubukan niyang magbigay ng direktang mga pahiwatig at tinanong kung pinapaalalahanan siya nito. He remarked na kung siya ay talagang tulad ng isang tao, si Tilly ay hindi sana dumating sa hangganan bayan sa unang lugar. Samantala pagbalik sa kastilyo, nakita ni Andrea ang sulat. Nagkomento siya na si Otto ay talagang isang tanga para sa pangahas na pumasok sa palasyo sa gabi na 2 tao lamang sila. Dagdag pa ni Ashes, malaking bahagi ng insentibo sa kanilang padalos-dalos na aksyon ay dahil kay Andrea. Kahit papaano ay pinahintulutan silang mabigyan ng babala tungkol sa mga galaw ng simbahan. Tinanong ni Tilly kung sumagot si Roland kay Otto. Tumango si Roland habang hinimok si Otto na huwag magmadali, dahil ang kalaban ay maaaring maging napakalakas. Itinuro niya na napakalayo nila sa kaharian ng Dawn City,
kaya naging imposible para sa kanya na magbigay ng agarang tulong. Kailangan nilang maging mahinahon at maghintay hanggang sa ibaling ng simbahan ang atensyon nito sa Grey Castle bago gumawa ng anumang plano. Gayunpaman, naniniwala si Andrea na hindi siya pakikinggan ni Otto, dahil si Otto ay palaging kumikilos ng hindi makatwiran mula pa noong bata pa siya. Ngumiti si Roland, tiyak na makikinig si Otto dahil isinulat din niya sa liham na ligtas si Andrea dito sa border town ng norte. Kahit na ang simbahan ay dumating, hindi siya masasaktan. Pero kung mamamatay sina Otto at Aura, hindi na nila makikita si Andrea. Medyo nahiya si Andrea at nakangiting nagkomento si Ashes na ito ay isang napaka-epektibong paraan para mahikayat ang isang tulad ni Otto at Aura. Pinandilitan ni Tilly si Roland na parang sinisisi siya sa panunukso kay Andrea sa pamamagitan ng pagsisiwalat ng mga personal na bagay. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa mga plano ni Roland na harapin ang simbahan. Ibinahagi ni Roland ang kamakailang mga strategic deployment na binanggit na ang unang army ay nagsimulang alisin ang impluwensya ng simbahan sa loob ng kaharian at nagsimulang maglagay ng mga tropa sa Cold Wind Ridge. Ipinaliwanag niya na sa ganitong paraan hindi nila kailangang hulaan kung saan maaaring umatake ang kalaban at magiging ligtas ang mga mamamayan ng Grey Castle. Ang pagharap sa kalaban ay ang gusto ding estilo ng pakikipaglaban ng unang army. Gayunpaman, inamin niya na ang mga dalisay na mangkukulam ay nanatiling pinakamalaking alalahanin. Ipinatong ni Tilly ang isang kamay sa balikat ni Roland, tiniyak sa kanya na huwag mag-alala dahil iyon ang layunin ng kanyang pagbisita. Nakangiting sabi niya kay Roland, huwag kang mag-alala kapatid ko. Ang mga witches ng Slumbering Isle ay tatayo at lalaban sa tabi mo. Bumalik sa tirahan ng mangkukulam, pumasok si Tilly sa silid na dati niyang tinitirhan. Ang lahat mula sa sala hanggang sa kwarto ay nanatili lamang nang iniwan niya ito na walang kahit titing na alikabok sa paningin niya. Isang malinaw na palatandaan na inayos ni Roland ang regular na paglilinis. Available din ang mga sariwang pagkain at prutas. Tinanong ni Ashes si Tilly kung bakit bigla niyang tinawag na kapatid si Roland ngayon. Kung isa sa alang-alang na nabanggit niya noon na iba si Roland sa mga naunang Fourth Prince. Hindi naramdaman ni Tilly kung mahalaga ba ito. At tinanong si Ashes kung ano ang ibig sabihin sa kanya ng digmaang ito. Walang pag-aalinlangan, tumugon si Ashes na ito ay paghihiganti. Umiling si Tilly, iginiit na nangangahulugan ito ng pamumuhay ng kalayaan. Hinawakan niya ang kamay ni Ash at tinanong kung gusto niyang manirahan dito. Nagulat na lang si Ashes na sinabi na hindi niya iiwan si Tilly. Napagtanto ni Tilly ang hindi pagkakaunawaan at nilinaw ito ng isang ngiti na gusto lang niyang malaman kung gusto ni Ashes ang tulad ng lugar na ito. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, tumango si Ashes, inamin na may dahilan ang mga mangkukulam ng Witch Union na pagsilbihan si Roland. Gayunpaman, magkaiba sila, nagkaroon sila ng sariling bayan. Pinutol siya ni Tilly, ipinaliwanag na maaaring may tatlong resulta lamang sa digmaang ito. Ang una ay kung hindi nila nakayanan ang pag-atake ng hukbo ng God's Punishment, at lahat sila ay namatay sa hilagang teritoryo ng Grey Castle. Kung nangyari iyon, hindi na mahalaga kung saan sila nakatira. Mabilis na tinakpan ni Ashes ang bibig ni Tilly, iginiit na hinding-hindi mangyayari ang ganoong bagay at isumpa niya ang kanyang buhay upang pigilan ito. Napangiti si Tilly, nagsasaad na ito'y halimbawa lamang. Pagkatapos ay bumaling si Tilly upang talakayin ang pangalawang posibilidad na mabaigo si Roland, ngunit maaari silang mabuhay. Naglakad siya patungo sa bintana, nakatingin sa makulay na hardin ng kastilyo at nagpatuloy na sa ganoong sitwasyon, hindi na makakalaban ng Grey Castle ang simbahan, kung ang lungsod ng Neverwinter ay lalamunin ng apoy. Isang lugar lang sana ang mapupuntahan nila. Patuloy nilang lalabanan ang simbahan mula sa Slumbering Isle hanggang sa Divine War. Tumingin si Ashes kay Tilly, nagtatanong tungkol sa pangatlong posibilidad. Nakangiting sinabi ni Tilly na ang ibig sabihin ay matatalo nila ang simbahan, bubunutin si Hermes at palalayain ang lahat ng mga mangkukulam. Pagdating ng araw na iyon, matatapos din ang misyon ng Slumbering Isle. Medyo nalito si Ashes at ipinaliwanag ni Tilly na ang Slumbering Isle ay orihinal na nagsilbing santuaryo para sa mga mangkukulam. Magtago sa labas ng mundo. Kapag nawala na ang simbahan, hindi na nila kailangang itago ang kanilang mga sarili sa isang away na may malupit na kapaligiran sa pamumuhay at mahirap na mapagkukunan. Siyempre, ang lahat ay nakasalalay sa mga kagustuhan ng lahat, at maaari nilang piliin kung saan nila gustong manirahan.
Tumango si Ashes, na nagsasabi na kahit iyon ang demonyong kalaliman ng impyerno, mananatili siya sa tabi ni Tilly. Si Tilly, na may mapaglarong ngiti, ay nagtanong kung ganoon din ang mararamdaman ni Ashes, kahit nasa isang mundong puno ng walang iba kundi ang inasnan na isda at sopas ng isda. Sandaling hindi nakaimik si Ashes. Hindi napigilan ni Tilly na tumawa, na nagsasabing tiyak na kailangan nilang bisitahin ang lungsod ng Neverwinter, madalas upang baguhin ang kanilang jeta. Itinulak ni Andrea ang pinto at sumilip, habang ang kanyang ulo ay nilagyan ng kahoy na palanggana. Tinanong niya kung ano ang kanilang pinag-uusapan at niyaya si Tilly na sumama sa kanya upang maligo. Tumango si Tilly at sinabi ni Ashes na sasali na rin siya, nakakuha ng tingin mula kay Andrea. Habang pinagmamasdan ang palitan ng tingin, hindi maiwasan ni Tilly na maging magaan sa pag-iisip na kung talagang matatalo nila ang simbahan, lahat ay mabubuhay ang mga araw na tulad nito. Si Roland ay nawala sa pag-iisip ng ilang sandali sa opisina at si Nightingale ay kumakain ng tuyong isda. Tinanong siya kung bakit siya nagkaroon ng ganoon kalaki na reaksyon. Pang-aasar niya, kuya lang ang tawag sa kanya ni Tilly. Kung gusto ni Roland, pwede rin siyang tawagin ng Nightingale. Si Roland ay nahuli ni Tilly, tinawag siyang kapatid sa pantalan. Bago ang kanilang huling polem, hindi pa kinilala ni Tilly ang kanilang relasyon sa magkapatid. Matapos marinig ni Nightingale, naisip ni Roland ang kanyang sarili, ngunit kahit na medyo mas matanda si Nightingale sa kanya, ang ideya ni Nightingale na tawagin siyang kapatid ay tila maganda rin. Gayunpaman, agad siyang umiling, napagtantong mapanganib ang linya ng pag-iisip na ito. Tinanong ni Roland si Nightingale kung bakit biglang nagbago ang ugali ni Tilly. Habang si Nightingale, na tinitingnan ang kanyang maliit na isda na maalat, ay nag-isip na maaaring ito ay dahil hindi sinamantala ni Roland ang pagtatangka sa Bloodfang na hatiin ang Slumbering Isle at mabilis na nakipagdigma sa simbahan. O baka nadulas lang si Tilly nang hindi sinasadyang tawagin siyang kapatid si Roland, ngunit wala sa mga ito ang talagang mahalaga. Anuman ang dahilan kung bakit ito ay magpapalapit sa kanilang relasyon, na nagmamarka ng isang matatag na hakbang pasulong sa kanyang mga pagsisikap na mapagtagumpayan ang lahat ng mga mangkukulam sa Slumbering Isle. Umalis silang dalawa sa kastilyo at nagtungo sa piitan. Upang matiyak na ligtas si Nana, pinatalsik ni Nightingale si Heidi bago ito ginagamot. Binanggit ng Nightingale na sinubukan pa ni Heidi na kunin si Andrea noong panahong yun. Tumango si Roland, sumasang-ayon na ginawa ni Nightingale ang tama. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na gisingin si Heidi. Tumango si Nightingale, pumasok sa hawla, binuhat si Heidi at dinala sa bar. Binuksan ni Heidi ang kanyang mga mata at nakatingin sa kanya si Roland mula sa itaas, sinabing siya si Roland Wimbledon, ang hari ng Grey Castle. Kung may sasabihin si Heidi, magsalita na siya. Tinanong ni Roland si Heidi kung saan ang mga mangkukulam na tinanggihan niya. Hindi diretsyong sumagot si Heidi, bagkus ay tinanong niya kung nasabi na ba ito kay Ify. Tumango si Roland, ipinaalam kay Heidi na si Annie, na sinubukan niyang patayin kanina, ay kaibigan ni Ify. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit, si Heidi, bilang isang maharlika na may mataas na katayuan na may maharlikang lahi, ay hindi pinanatili ang lahat ng mga mangkukulam. Dahil tiyak naman na kayang-kaya niyang magbigay ng 1 dosina o higit pang suporta sa mga mangkukulam. Kahit na ang kanilang mga kakayahan ay walang silbi sa kanya, kailangan lang niyang bigyan sila ng ilang pagkain. Bukod dito, ang suporta ng mga mangkukulam ay mas kapaki-pakinabang kaysa kay Heidi. Napatikip ng ngipin si Heidi at nanatiling tahimik, ngunit nakita ni Roland ang matinding puot sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, nanunuya siya, na inakusahan si Roland na ginagamit lamang niya ang mga mangkukulam para sa kanyang sariling kapakanan. At ngayong nanalo siya sa Grey Castle, umiling si Roland. Marahil naisip ni Heidi na umasa siya sa mga mangkukulam upang masakop ang kaharian at maging hari. Ayaw na niyang magpaliwanag at muling nagtanong kung saan nagpunta ang mga mangkukulam. Hindi nilinggan ni Heidi si Roland at sinabi lang na pinalaya niya sila para maghanap ng iba pang organisasyon sa kanilang sarili. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, direktang sumabad si Nightingale, na iginiit na lahat ng sinabi ni Heidi ay kasinungalingan. Si Heidi ay hindi alam kung sino ang blonding na babae, at nataranta nang makita niyang tumalikod si Roland para umalis. Patuloy niyang sinisigaw ang inyong kamahalan at iginiit na walang alam si Nightingale. Niayaw ni Roland na tumingin sa kanya at sinabi lang sa kanya ni Nightingale, na nakakaalam ng mga kasinungalingan at dapat malaman ni Heidi kung bakit siya dinala dito para sa interogasyon.
Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng apoy, nagbabago ang ekspresyon ni Heidi, at malinaw na hindi niya inaasahan na ang isang mangkukulam ay nagtataglay ng ganoong kakayahan. Pagkatapos ng maikling katahimikan, bigla niyang hinawakan ang mga bakal at malakas na idineklara na ang kaharian ng Wolfheart Kingdom ay sinanib na ng simbahan. Inangkin niya na siya ang huling miyembro ng royal family at nangako kay Rolla ng hindi mabilang na mga benepisyo kung siya ay tumulong upang mabawi ang Wolford. Nag-alok siya ng mga gintong alahas, mangkukulam at maging ang sarili niya kay Roland. Ang Bloodfang ay makikinig din kay Roland. Maaari siyang magkaroon ng kalahati ng Wolfheart kung gusto niya. Hiniling ni Roland na tumahimik siya, iginiit na gusto lang niyang malaman ang kinaroroonan ng mga mangkukulam. Hindi makapaniwalang itinanong ni Heidi kung ang kanyang inaalok ay hindi mahalaga kaysa sa mga iyon. Nakaramdam ng inis si Roland. Tinanong niya si Heidi dahil sa pangunahing kagandahang loob, ngunit marami siyang iba pang paraan upang gawin ito. Si Heidi ay dapat na hindi estranghero sa pagpapahirap. Tanong ulit ni Roland, nasaan nga ba ang mga mangkukulam? Tumingin si Heidi kay Roland at tinanong kung pakakawalan niya siya kung sasabihin niya ang kinaroroonan ng mga mangkukulam. Tiniyak sa kanya ni Roland na palagi niyang tinutupad ang kanyang salita. Nakahawak sa lifeline na ito, nag-atubili si Heidi ng mahabang panahon bago tuluyang sinabing ibinigay niya sila sa mga maharlika. Kinumpirma ni Nightingale na nagsasabi siya ng totoo sa pagkakataong ito. Ipinaliwanag ni Heidi na ginamit niya ang reputasyon ng Blood Font Association para makaakit ng mas maraming mangkukulam na sumama sa kanya at ipagpalit sila sa mga maharlika. Ang mga maharlika na ito, na ngayon ay may pribadong mga mangkukulam, ay handang tumulong kay Heidi na iwasan ang simbahan. Naikayam ni Roland ang kanyang kamao at naisip kung ano ang nangyari sa mga mangkukulam na ito nang hindi na kailangang magtanong. Parehong galit sina Roland at Nightingale, ngunit pinigilan nila ang kanilang sarili. Hindi kilala ni Heidi ngunit si Skyflame ay oo at si Skyflame ay pinatay na ni Ashes. Ang iba pang mga mangkukulam sa Bloodfang ay walang kamalayan sa mga aksyon ni Heidi. Tumingin si Heidi sa kanyang mga kamay at sinabing gusto niyang tulungan ang kanyang ama na umakyat sa trono na nararapat na pag-aari nila. Hindi siya nagpatuloy, ngunit naunawaan na ni Roland ang kinalabasan. Pagkatapos ng kamatayan ni Duke Morgan, ang Bloodfang ay naging isang kasangkapan para kay Heidi upang mapagtanto ang kanyang sariling pagnanais para sa kapangyarihan. Pagkatapos umalis sa piitan, hindi napigilan ni Nightingale na hawakan ang kamay ni Roland, nagtatanong kung talagang ililigtas niya ang buhay ng mamamatay tao na iyon. Malamig na sinagot ni Roland na si Heidi Morgan ay isang mangkukulam mula sa Slumbering Isle at hindi niya ito haharapin. Kung ang Slumbering Isle ay hahayaan siyang umalis ay hindi bagay para kay Roland na magpasya. Kinabukasan, ibinahagi ni Roland ang balitang ito kay Tilly at sa iba pa. Galit na galit si Ashes at gustong patayin si Heidi sa piitan. Ikinwento ni Roland ng detalyado ang nangyari sa piitan at sinabi kay Tilly na kinumpirma na ni Nightingale ang katotohanan. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang resulta. Si Heidi ay mas marupok kaysa sa naisip niya. Mukhang nalungkot si Tilly, ngunit nagpasalamat pa rin siya kay Roland sa ginawa nito. Sa pagsamantala sa pagkakataon, sinabi ni Roland na pagkatapos ng lahat bilang kapatid ni Tilly. Hindi na kailangan ng mga formalidad. Kung paano haharapin ang sitwasyon ay nasa kay Tilly na ngayon. Natahimik sandali si Tilly, pagkatapos ay nagtanong kung paano ito haharapin ni Roland kung nangyari ito sa lungsod ng Neverwinter. Tumingin si Roland sa kanyang mga mata at nakita ang isang bakas ng kalungkutan at panghihinayang. Ngunit mas tahimik na galit. Malinaw, ginawa ni Tilly ang kanyang desisyon. Inaliw siya ni Roland na sinabing gagawin niya ang katulad ni Tilly. Tumango si Tilly, pagkatapos ay tumayo siya at si Ashes at nagpas siyang umalis. Biglang na-activate ang communication magic seal. Ito ay si Kidlat muli. Sinabi niya na natagpuan na ni Summer ang eksaktong oras ng kaganapan. Tinanong ni Roland kung ano ang nangyari. Hindi sigurado si Kidlat kung paano ipapaliwanag. Nagbalita siya tungkol sa isang malaking galamay sa bibig at 2 halimaw. Sinabi niya kay Roland na dapat siyang pumunta at makita mismo. Natapos natin ang Season 5, huwag mag-alala dahil may Season 6 pa tayong aabangan. Salamat sa patuloy na pangtangkilik. God bless po sa inyong lahat.